views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Kita ay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tobe, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Oy, magandang morning Pilipinas. Sobrang liwanag yata natin ang ganda ng ano natin lights ngayon Good job Okay, good morning. It's Andres Bonifacio Day. November 30. 161 nakaarawan ng ating pambansang bayani. Matuturing natin pambansang bayani. Sabi nga siya raw dapat na maging national hero. At presidente dapat allegedly ng assassination plot na ginawa raw ni dating presidente Emilio Aguinaldo. Kaya ayun, naalala ko, balikan lang natin. Good morning sa mga nakikinig sa amin sa Double R sa Radyo Bandido. Kami po nasa DCRJ 810am sa radio at sa Facebook at sa YouTube. Sa lahat ng digital boxes uli banggitin natin, last day na ng Ceres product simple lang uli ang mechanics namin dyan. I-share nyo ang aming live episode ngayon, November 30, 2024. At mananalo kayo ng Ceres product. Ayan, worth may gets 500 plus din to, Kuyang Roy. Ang sarap ng juice na to lalo na natikman ko tong isang anong fruit ba to? Yung passion fruit? Hindi, isa yung guava, masarap. Tropical. Masarap, tsaka yung tropical. Lahat ng product, sabi nga nila, just brew, nature, nothing more, nothing less. Diyandagan ko na, nothing less. Pero masarap kasi libre sabi rin ni Ariel masarap kaya sabi ni Ariel isa pa nga. Ayan. Para lalong matikman, di ba? Ceres product bigay naman pamimigay po namin yan mamaya-maya dahil hanggang sa 11 kami ng umaga at meron pa rin natili pa rin ng 100 pesos na GCash o load tatlong winners yan. Ba, Kuya Ruel? Ano ba ang ating poll question? Ayan, ang poll question natin may pag-asa pa ba? Magbati o magkaayos? Ayan, dati magkasama, nagkakbay pa. Sila BBM, ating Pangulong BBM at si BP Sara Duterte. May pag-asa pa ba? Ano bang opinion? May pag-asa pa sila magkaayos sa kabila ng mga gusot na to na nakita natin mga pagbabanta. Ang gaganda pa naman ng mga posing nila noon. That was 2022. Di ba, Kuya Ruel? Kamusta naman kaya mga nagsusuot ng mga damit na yan? Baka hinati na nila. Ganun ba? Hindi, maganda kasi combination ng green and red Parang Christmas na Christmas. Sa Pasko lang, no? 26 days na lang. Christmas Pasko na. Okay, balikan natin. November 30, araw ni Bonifacio ngayon at pumatak pa ng Sabado. It's also holiday. Regular holiday, Kuya Ruel, di ba? So, naalala ko lang, banggitin ko lang, makwento lang, napunta ako sa Mount Buntis Alam mo ba saan yung Mount Buntis, Kuya Ruel? Saan yun? Doon sa Maragondon, Cavite. Doon binitay si Bonifacio. Pero yung munang poll question natin, siyempre, hatid sa inyo ng Motoman, Para sa safety mo to, pumastay sa Philippine Standard at ang kanilang planta ay nasa Santa Maria, Bulacan.
maganda yung company na yan dahil nag-create ng jobs sa mga Filipino people. Okay yan. Thank you, Motoman, ha. Yun nga pala, nabanggit natin ko yun. Sabi ko nga yung Mount Buntis, may marker din doon ng National Historical List. Dapat pangalagaan, Nakit namin yun, Doon pala habang pagkagaling doon sa 13 Marta, doon dinala si Bonifacio. Oo, nakit namin during my college days. Tapos may marker doon na doon pala binitay pati yung kapatid niyang si Procopio. Tama ba? Yun, habang hinihila sila doon at binitay doon, pinatay sa Mount Buntis. May marker doon. Sana pinangalagaan na historical yung area na yun. No? Nasa bundok talaga per se, Kuya Ruel. Habang diadanas ni Bonifacio ang kasi, di ba, hindi siya napili. At sa tingin niya, doon pa lang, una pa lang, may dayaan na pala Di ba, nagkaroon sila ng parang mock election ba? O pagpipili ng Pangulo. At hindi siya napili. Ang napili, si Aguinaldo. And sabi ni Bonifacio, dinaya siya. Kaya hindi niya kinikilala. At kinasuhan siya ng subversion. So, anong nangyari? Yun nga, kinasuhan siya at kinulong at binitay. At that time, wala pang di ba? Merong death penalty. Wala, death penalty na kagad si Bonifacio. Ayan, gunitan natin yan. Sa kabila mo yan, bahagi ng ating kasaysayan yan. Si Andres Bonifacio. Si Ka-Andres! Okay, Kuya Ruel, mamaya medyo masakit ang lalamunan natin. Kain ka kasi yung kain, hindi ka namimigay. Sobrang dami yung pagkain ng hamburger. Nasobrahan sa maalat. Mamaya kausapin din natin ating kaibigan sa Attorney Vladimir Cabigaw. Meron din siya mga insights sa kaganapan. At siyempre, sa Maynila rin. Dahil batang Maynila rin siya. Alamin natin yan. At iba pa. At yung lagi natin na-interview rito, si Congressman Ege Rice, kalaban niya Comelec. Ayun, na-disqualify. Ganun ba? Disqualify nga Naku, kawawa naman. Natin, subukan natin na makakausap ba siya. Kung papayag siyang ano bang gagawin niya after na swerte ng mga kalaban niya, di ba? Panalo na kagad. Kung dalawa lang sila, so wala nang kalaban isa. Automatic na win. Magkakaroon ng parang formal na botohan, pero lahat yung stray votes na kung meron mga nuisance. Kinabotohin mo siya, wala na. Wala na. Hindi na mabibilang yun. Panalo na yung kalaban niya. Napakaswerte naman nun. Sino ba yon? Si Mitch Kahayon? Mitch Kahayon yata. Alam ko si Mitch Kahayon ng mga kalaban niya swerte mo, Mitch, Okay, Ruel. Basahin natin ang piling headlines nitong nagdaang linggo. Okay, ito nga, si Sara, no-show sa NBI kahapon yan, sa NBI hearing na humihiling na resetting sa pagdinig. Kamara, nadismaya matapos suspendin nila ang hearing para lang pagbigyan makadalo sa NBI si Vice Presidente. Pero, dahil sa reklamong grave threats. Pero, nireset po ng NBI yan sa December 11. Ayan tinakda muli para sa pagdinig kung dadalo si Sara Duterte, VP Sara Duterte. Samantalang mga sundalong makikilahalo sa politika, dapat umalis sa serbisyo at hubarin ang kanilang uniforme. Mabala ni AP Chief of Staff General Romeo Browner. Samantalang Pangulong Marcos, hiniling rin na huwag nang makisawsaw pa sa gulo sa politika. Naman, dapat lang, di ba? Huwag na kayo makinig doon sa dating presidente. Diyos ko, nanggugulo lang mga security ni Vice President Sara Duterte, sabit na rin sa confidential fund issue. Kamara mag-iimbestiga sa pag-disburse ng 612.5 million na confidential fund ng OBP at DepEd na binigay daw sa kanyang security head, yung Colonel La Chica ba yun? Tsaka kalimutan ko isa. Makabayang Black, nakahanda na mag-file ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Mangulong Marcos Jr. kinumpirma na siya ang nag-text sa leader ng Kamara na humiling na huwag nang sampahan ng kaso o huwag nang mag-file ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Nag-leak daw yan. It's a private communication. Loko-loko naman yung nag-leak na yun, no? Pero in a sense, okay rin naman to. Naalala ko din si President, tatay niya, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. May nag-iisip din na congressman na kasuhan si BP Leni. Pero sabi ni
ni Duterte, matandang Duterte, hindi na kailangan. Hindi kailangan na magpa-dahil elected din naman. Hindi maganda rin itong gesture ni Tito Bongbong mo, Kuya Ruel. Di ba? Maganda naman, para baka mahabol pa ang mahabol pa yung pagkakaibigan. Yan. Na PNP, formal nang kinasuhan si Vice President Sara kaugnay sa madramang pagpigil ng kampo ng BP na mailipat si Attorney Zulueta Lopez, ang Chief of Staff ni BP Sara, mula sa St. Luke's patungo sa Veterans Memorial Medical Center. Hindi kasi pwede pumili ang yung pasyente ng sarili niyang hospital, dapat sa talagang sa government hospital dadalhin. Hindi naman serious yung sakit Diyos ko, di ba? Disbarred lawyer Larry Gadon nag-file ng disbarment case sa Korte Suprema laban kay BP Sara Duterte. Gadon, sasampahan din ng kaso ang mga justices kapag hindi umaksyon ang mga ito. Nakakatawa talaga to si Larry Gadon. Hindi na siya, wala nang attorney. Gadon na lang. Tapos pati-disbarred niya pag nainis siya. Ibang klase talaga to si Larry Gadon. Na siya ngayon ng Secretary ng Anti-Poverty Commission. Kamusta naman? Larry Gadon, imbis na mo yung kahirapan kung ano pinagagawa mo. House Quad Committee, nice na imbestigan ang sinasabing sinasabing well-funded at orchestrated na troll campaign sa social media na sinasabing may kaugnayan rin sa illegal drugs at pogo. Nakita mo, ang daming trolls. Pero pati tayo, ating page na Double sa Radyo Bandido, binabahan ng troll. Okay lang yun kasi tayo naman dito di ba? We accept kung ano yung opinion nyo. Pero ang problema minsan kaso yung opinion mura, di ba? Parang be educated. Kaso ang opinion na yun, Kuya Ruel, bayad. Ganun ba? Hindi mga totoong tao, troll nga Oo. Samantalang 2025 budget, inaprubahan na ng bicameral committee, bawas na pondo ng OBP, kinatigan, ayuda sa kapwa sa kapos, ang kita program o AKAP ng mga congressman tinanggal ng Senado. Yung bagong ayuda na 5,000 yan Kuya Ruel. Kung meron dating mga yung sa DOL na tupad, ito dagdag din to na AKAP. Ayuda rin to malaki rin to na binangmimigay ng mga congressman. Mga barangay official ito mga barangay official lalo na dyan sa Maynila ito babala ng Comelec na nag-i-issue ng mga barangay certificates para makapag-rehistro ang maraming botante kakasuhan ng Comelec. Nakita ng Comelec kakaiba yung bilang na lumobo yung bilang ng mga nagparehistro gamit lang yung barangay certificate kahit hindi doon nakatira. Hindi parang mga flying voters sa labas yan pagka hindi naman sa flying vote. Pwede rin pero rehistrado sila pero ang gamit lang barangay certificate. Binalaan na nakita na yung paglaki ng lobo ng mga rehistrado sa Makati, sa Cagayan de Oro, sa Nueva Ecija. Para lang, makaboto. Ba't manalo yung kandidato na yun, kung sino man yun. Maski na hindi doon nakatira. Kung yan, Maynila ka, tapos bumoto ka doon sa wala ka naman bahay doon. Gamit mo lang. So, yung mga, nag-i-issue kasi niya, mga chairman, hindi man nang chine-check. Pero malamang, alam nila yan. Alam mo na pag gumamit si Eddie, di ba? Dok, kawawa to. Si custom fixer Mark Taguba, pansamantalang inilagak sa House Detention Cell dahil sa banta ng seguridad. Taguba, nanindigan na sangkot si Congressman Pulong Duterte at bayaw na si Hans Carpio sa droga. Kawawa nga. Nakita ko nga, Kuya Ruel, nakita mo ba sa video, sa TV, nangayayat si Mark Taguba. At ang kasama pa lang yun pati yung bodegero lang. Pero yung mga custom, sila filed doon, at iba pa, hindi nakulong. Kawawa naman ba? Di ba? Paano nakalabas yung hindi dada sa kosto? Pero sinabi din, naalala ko ni Jimmy, isa? Taguba? Di ba, sabi, mahirap daw gumawa ng trabaho. Tumupad ka sa tungkulin mo, makukulong ka. Di ba sabi niya? Pag straight ka.
Kawawa naman no? Napansin ko nga bata pa raw to, sabi nga nila, Jimmy Guban, Jimmy Guban, na bata pa siya, no? Na ano to parang life sentence dahil 6.7 billion na drugs yun na nakumpiska sa isang lugar sa Valenzuela. Tanong fixer siya paano siya magkakaroon ganong kalaki pera, no? At sabi niya, disasangkot sa droga. Wala siya, paano yung papapalusot yun, di ba? Dapat ganun tinitindisan rin ng korte, di ba? Yung ganung klaseng yung karakter niya, yung property niya, paano, di ba? Paano makapagpalusot yung tao ng ganun? Pero pati bodegero, wala nang kinalaman doon, di ba? Hindi, parang naalala ko rin yun dati, may isang teacher na nag-threat kay dating presidente. Ayun nga Duterte, Duterte, diba? Sabi bigyan 50 million. Tapos yan, kinulong, hinankap, di ba? Talagang ano. At walang walang warrant of arrest yun, wala. Ba't yung presidente, vice-presidente, talagang, in flagrante, sabi nga No kitang-kita, wala na, tas no joke pa. Tas, ba't hindi inaresto? Di ba? Hindi hinuli. Kawawa naman yung teacher. Wala naman 50 million. Wala siya kapasidad. Kumbaga, di ba? Yun ang joke talaga, di ba? Kasi wala siyang at alam mo, naalala ko yan, during pandemic yan, di ba, Kuya Ruel, umiiyak nga yan. At napansin ko, may isang, alamin sana ng NBA, sabay hinuli yan, Kuya Ruel, Lucena ba? North, Quezon. Quezon, yung isa sa mga humuli doon na agent, NBA, may kaso yun Kuya Ruel. Kilala ko yun, nakita ko yun. Na may kaso pa, siya pa ang nagbibideo doon, Yun yung naalala ko na picture pa yun na nang-i-scam isa sa mga humuli doon dapat maalarma din ng NBI na kinukuha yung ahente ron na may bad record yun. Okay. At may kasong Pinay doon dati sa NBI at may dokumento rong nakuha tayo doon. Anyway, nasaan na tayo ngayon, Kuya Ruel? Okay. Parañaque City. Naitala bilang pinakamabilis umunlad na lungsod sa National Capital Region. Lungsod ng Makati, naitala namang na may highest per capita GDP sa Pilipinas ayon niya sa Philippine Statistics Authority. So, umuunlad ang Parañaque. So, magandang magnegosyo ron. Di ba? Samantalang sa serbisyo at ekonomiya rin, highest per capita ng ng Makati. Talagang business center talaga Makati, no? Pinakamataas din. Nasaan na kaya Maynila, Kuya Ruel? Malapit na. Ito, di ko alam kung balitang showbiz to, Siyempre. Pagbasa ng kaso sa actress businesswoman na si Neri Miranda, iniurong sa Enero 9. Motion to quash o pagbasura sa kaso hiniling sa Pasay RTC. Si Neri ay inaresto dahil sa kasong syndicated estafa sa paglabag sa SEC regulations. At paglabag sa SEC regulations. So, yung SEC regulation ng piyansa na siya, I think mga 120,000. Pero yung syndicate estafa, non-bailable yun. No? Non-bailable. Oo, so, basta 2 to 3 kayo. Kasi hindi lang naman siya ang pinasuhan So, ito, at nakakulong na siya sa Pasay City. Asawa to ni Chito Miranda ng lead vocalist ng lead vocalist ng parokya ni Edgar. At biruin mo, ang dami palang na-scam dito. Maabot sa bilyong piso, investment scam Pero sinasabi, endorser lang siya, pero nakikita rin na siya mismo raw nagkikayat At kawawa naman, na 2 beses ito na-involve. May scandal din to Silang dalawa kung naalala mo Tapos ito naman, ibang kakaibang scandal naman. Ay, naku, ang hirap kasi lahat ng dulot niyan dahil sa pera ko yung Ruel, di ba? Talaga naman. Okay, ang balitang ito, siyempre hatid sa inyo ng Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King's Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Okay, maraming salamat King's Herbal Supreme Capsule. Mabibili nyo sa lahat ng leading drugstores nationwide. Ayan, tamang-tama yan kay Fiscal John Quintana ng Department of Justice. Magandang added na food supplement for your immune system. At maganda yan kasi mga extracts. Mas mabilis ang visa. Kamusta na, Prosecutor Quintana? Kamusta din mga DOJ? Kamusta mga kalusugan? Bigay mo rin yan kay
Kay Justice Secretary Rimulya, yung kay Sir pa. Siyempre kasi dahil para sa lumas stress lakas. Hindi, para sa mga stress. Aha. Alam mo, ang mga sakit galing lahat sa stress eh. Aha. Siyempre, maghahabol ka, mag-filing, di ba? Mga ganun. Hindi ba galing stress sa pera? Hindi, isang factor 'yun. Na pera. Siyempre kung wala kang pera, stress ka. Wait, thank you pala kay Attorney Pat Monte, Shanso, kay Luz Tiago for watching. Sabi ni Nemesia Angeles, kawawa naman Pilipinas, walang ginawa ang namumuno kundi mag-away. Kay Cristelago ay watching from Irigas City, Bicol. Ito kay Romel Cayabia, marami silang trolls, lalo sa Radyo Pilipinas. So, ito naman kay Rogelio Gumapo, watching from Cavite, at thank you sa mga Caviteño. Sabi nga unahin daw ang serbisyo muna sa bayan kaysa puro alitan. Ang ganda. Ito kay Jason Valencia, Masantos Tan Maabig, Yakabausan, Pilipinas. Santos, shout out po kay Attorney Pat Monte, Pastor Evan Castillo at Kuya Rodrigo Jan at si Jan Rosario pala, kay Robert Subak and Mami Alice. Yan, nga pala. Okay, maraming salamat sa lahat mga nag-share at ng live episode namin. Pati mga nagre-react doon sa aming tanong na sa tingin nyo ba, magkakabati pa o magkakaispa sina BBM at Sara Duterte, ang love team noong 2022. Ngayon, na-broken na. Di ba? Meron pa silang pa-heart-heart. Sabi ko na nga, be. Di ba? Mangyayari yan. May team song yan. Ano yan? Where do broken hearts go? Ganda pala. Joke lang. Kala mapatawa lang. Okay, magbigay tayo ng mga insight ngayon. No? Ang daming threat. At ano ba implikasyon talaga ng mga pagbabanta ni BP Sara? It's bilang bawi siya, Kuya Ruel. Labang bawi. Gaya-gaya ng tatay niya. Ba? Bawi siya na ano. Sabi niya, out of context daw. Ano ba bang out of context doon? Wala pa raw actionable. Hintay pa ba natin may mangyari? Hindi, siguro yan. Okay, sige. Pero kaya nga nandyan nga si Atty. Vladimir Cabigaw, isa nating kaibigan na CPA lawyer yan at solicitor. At magbigay ng political insight niya sa nangyayari. Good morning, Atty. Vladimir Cabigaw. Pards, kasama ko si Roel So, Hello, good morning sa inyo, paring Roel, paring Ricky, sa mga nakikinig. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, kamusta ka naman dyan at ang iyong pamilya, Tony? Mabuti naman po tayo. Okay. Salamat po. Siguro naman nakapokus ka sa mga nangyayari at nakamonitor ka rin, no? Ang ganda pa ng litrato mo rito, Atty. Vladimir, sa habang nasa screen namin at sa TV, sa Sky Cable, sa mga nanonood sa amin, sa Signal din. Ayan po si Atty. Vladimir Cabigaw, kamukha ni Luis Manzano, ni Lucky. Yan ba? Oo, kung makikita mo personal yan. Oh. Anyway, Atty. Vladimir, ano ba sa tingin mo itong mga nangyayaring, ano bang yung mga legal at moral implications sa mga pinagsasabi ni Sara na threat sa ating Pangulong BBM? Tungkol sa mga threats na binanggit ng ating Vice President sa ating Pangulo, pwede siyang nabanggit na rin ng Department of Justice. Pwede siyang nakasuhan dyan ng grave threats at saka siguro sedition or incitement to sedition. At kung nagkakaroon ng uprising laban sa government, pwede rin yung rebellion. Okay? Ngayon, kapag nagkaroon ng dahil sa mga nangyayari yun, kung nagkakaroon ng following ang ating Vice President at nagkakaroon ng uprising sa laban sa ating gobyerno, so napapansin na rebellion yun at pwede mag-lead yun sa declaration ng martial law. Dahil sa ilalim ng Constitution, ang grounds sa pagdedeklara ng martial law ay either invasion or rebellion and public safety requires it. So parang yung ginagawa ngayon ng ating Vice President ay nagsiset siya ng stage para magkaroon ng iba pang mas higit pang seryoso nangyayari sa Pilipinas. So yung threat na ginawa niya laban sa first
couple sa kay President BBM at saka sa First Lady at saka sa House Speaker, pwede nagkaroon nila ng malalim na political implication sa atin. So, hindi siya simple threat lamang sa ating Pangulo at sa First Lady at sa Speaker of the House. So, ibig sabihin, bukod dito lang, no? Pero may malaking implikasyon din to sa foreign relation natin at sa ekonomiya, di ba, Atty. Vladimir? Dahil ang magiging impression yan ng mga outsiders sa Pilipinas ay nagkakaroon ng brewing political instability sa Pilipinas. So, ang pag nagkaroon ng impression, pwedeng maka-affect niya sa economic rating ng Philippines later on. Tapos pwede nagkaroon ng advisory ang mga foreign governments sa kanilang mga citizens na iwasan ang Pilipinas. So nagkakaroon ng impact yan sa economy. Dahil pagka politically unstable ang isang bansa, ang nangyayari iniiwasan yan dahil pwede yung nag-lead to civil war or armed conflict. Pero mga ganong bagay. Kaya hindi pwedeng baliwalain. Hindi pwedeng baliwalain yung nangyayari ngayon dahil kapag ka ito, hindi rin natin pwedeng disregard na influential yung family ng Vice President kasi yung kanyang ama naging Pangulo ng Pilipinas at meron pa rin mga followers yung kanyang ama at ang kanyang ama ay buhay pa at nakikita pa natin sa political scene. Nagkapahayag pa ng kanyang political opinion at active pa rin sa mga social events. Kaya hindi na pwedeng i-discount yung posibilidad na magkaroon ng huwag naman sana, pero magkaroon ng political instability dyan at pagdating ng malapit na panahon. So, sa tingin mo, kung patuloy ito mangyayari hanggang 2028, Atty. Vladimir Cabello, wala nang pag-asa yung babangon muli. Saka ating ekonomiya dahil siyempre may may resistance kung mga investor hindi papasok. Tama, ang laking epekto niyan. Sa palagay ko, sa palagay ko, makaka-apekto talaga yan unless maagapan to, ma-solution. Nagiging crisis na ito eh. So, sa ngayon, nakikita lang natin away ito ng Pangulo, First Lady, Vice President, at saka House Speaker. Pero pag ito, meron lang nakialam ng mga grupo, magkakaroon ng political crisis at pag nagkaroon ng political crisis, magkakaroon ng political instability at economic instability. So, ang nakaka-affect ito sa kabuhayan ng bawat Pilipino at alam naman natin na pagka nagkaroon ng economic instability, pwede na mag-lead sa economic crisis at lalo maghihirap ang ating mga kababayan. Oo, ang galing. Ang galing ng insight ni Atty. Vladimir Cabello. At, kala mo, simpleng-simpleng ganyan lang. Pero, malaki impact. Ang laki ng impact yan, Kuya Roel, sa pang-araw-araw natin. Lalo na sa ating ekonomiya. At lalo na bumabaksak ang ating piso laban sa dolyar. Baka patuloy at saka yung effort ni BBM na nag-abroad, pumunta para magaya ng mga investor. Baliwala yan, Kuya Roel. Magiging into waste. Into waste, tama. Nasabi, multi-billion na investment na papasok, magdadalawang isip ang mga negosyante. Kung meron akong billion, i-invest ko sa iyo. Ang gulo ng gobyerno nyo. Diba? Oo nga, no? So, sa tingin ni... in your personal opinion, Atty. Vladimir Cabello, what about the impeachment? Ito ba malaki rin ng impact? Makakatulong ba to o lalong makakasira? Tingin ko yung impeachment, si Vice President mismo ang nag-a-attract ng impeachment sa kanya. Tama. So, lalong nagkaroon ka ng ground ngayon para i-impeach siya. So, sa nakikita natin sa mga comments sa social media, bumuhaw yung kanyang suporta dahil sa kanyang pagbabanta sa Pangulo, sa House Speaker at saka sa First Lady. So, sabi nga ni Father Ramiro Aquino, yung mga
nag-aaway naman na president at saka vice president. Hindi nagkakasundo. Historically speaking, maraming hindi nagkakasundo ng president and vice president. Pero first time nangyari ito, na yung vice president, publicly, kinakot yung Pangulo na ipapatay niya. So, nag-pick up talaga yan ng pati mga foreign media. Oo, national, worldwide Oo, attorney. So, sa tingin mo, Attorney Vladimir, di ba, napag-usapan natin nung nandito tayo yung sinabi niyang designated survivor. Parang may pattern na yun yung pagbabanta niya. Kasi pag sinabing designated survivor ka, ikaw next in line na para maging president. Ano sa tingin mo dyan, Attorney Vladimir? Tama yung ating nabanggit yan na yung kanyang sinabi dati na siya ang designated survivor. Parang planado yun premeditated. So, meron talaga premeditated, tama. Yung mga high-ranking officials ng Pilipinas at siya ang matitira para siya ang magiging tinatawag na designated survivor at siya ang magpapatakbo. Dahil siya na ang survivor, siya ang magpapatakbo ng Pilipinas. So sinergit niya ngayon yung kanyang path to presidency. So, kung magitan ang pagiging designated survivor. Although, palabas lang yung sa Netflix, pero sa ginagawa ngayon at sinasabi ni parang ganun na rin President Sara Duterte, parang yun lang yun na, doon papunta no? Parang yun lang mangyayari. Doon papunta. So, nagkakaroon ng credibility yung ganyang sinabi dati na siya ang designated survivor. Kaya naman ang Pangulo at saka yung mga iba pang binabantaan niya ng mga tao ay nagbibigat ngayon. Kaya ang sabi nga ng Department of Justice ay active threat yan sa Pangulo dahil consistent meron siyang tinatawag na designated survivor. So pag sinabi yung designated survivor ka, sa political context, ikaw lang matitira. Pagkatapos namatay ng presidente at iba pang mga high-ranking officials, pati members of Congress, pati cabinet members, so walang natitira. Siya ang designated survivor. So siya ang nagpapatakbo ng pamahalaan. Tapos meron pa siyang banta sa Pangulo, meron siya ang banta na papapatay, din nga pati yung First Lady, pati yung House Speaker. So talaga nagkakaroon ng ng credibility yung banta sa buhay ng Pangulo. Okay, ang ganda. Dito tayo sa local naman, at I think kawing-kawing din to, connected din to, Kuya Ruel. About sa local, particular sa Manila, Kuya Attorney Vladimir, yung laban ng Isko Moreno at Hani Lacuna. Ano ba sa tingin mo? Magkaalyado rin to, di ba? Kaya parang BBM Sara, di ba? Dati nagkasama sila, ngayon nagkawatak sila. Pero, yun nga. So, ang tingin ko dyan, sa politics sa Manila, ang land-to-beat pa rin, syempre yung incumbent. Yes. Mayor Hani Lacuna. Si Mayor Hani Lacuna. At ang challenger, kahit na nakikita na sa survey na medyo lamang siya, survey lang yan as of today. Hindi yan election. So, matagal pa election day, 5 months to go from now, 5 months away from now. So, pwedeng magbago yan. Alam mo naman, nagbabago yan in the last 2 weeks before the election, nagbabago pa yun So, hindi pwedeng asahan yung survey niya na lamang siya kay incumbent player kasi pwedeng magbago. At saka isa pa, maraming issue yung ginagawa sa kanya na hindi niya nasasagot. So, hindi niya nasasagot. Puro iwas yung ginagawa. At saka marami siyang mga misleading statements na binibigay sa tao na unti-unti na lang nabibigyan ng liwanag sa pamamagitan ng pagpapahayag nila Mayor Lacuna at yung mga kaalyado ng mga congressmen tungkol sa issue. So, halimbawa, tungkol sa utang sa Manila, ang sinasabi niya, umutang daw siya ng panahon niya dahil kinakailangan niya para meron siyang ipang tustos sa mga Manileño. Pero, ayon naman
naman sa records at ayon sa tawag din ng Mayor Lacuna, kaya naman daw nangyari yan, ginamit ng platform ang Manila para sa kanyang presidential ambition. Na totoo naman, nakita naman ng buong bayan. Tama. Na ginamit naman niya talaga ang Manila at ang pondo ng Manila para sa kanyang ambition. Yun, hindi siya nanalo, hindi siya nagtagumpay. So siya, nakabili siya ng bahay na worth 420 million sa BGC. Pero ang Manila, yung talagang babayad ng kanyang inita. So, kawawa talaga kung may kung babalik pa uli. 420 million na bahay? Aha. BGC. Kakaiba yun. Ako, 42,000. Huwag ka na bumalik. So, okay, maganda yung mga insight mo, Attorney Vladimir Kerbigo. Alam mo, kung itong maging official natin, maging maayos ang ating basa. Any parting words pa dito sa ating sa ating bansang Pilipinas, may pagbabago pa, may pag-asa pa ba, Atty. Vladimir Kerbigo, sa nangyayari ngayon sa ating politika? Okay. Gulo-gulo lalo dahil sa politics, sabi nga nila, permanent friends or permanent enemies. Nakita natin nga sa tandem ni BBM Sara, nakita natin yung sa tandem ni Isko Moreno at Isko Moreno. Talagang no friends, no enemies in politics. Okay. Parent interest. Okay. So kaya naman nagkakagulo ang bansa dahil sa pansariling interest ng mga politiko. So kung ang politiko na uupo talaga sa bayan ay isang patriot, walang gagawin hindi iisipin ang bayan, mamahalin ng bayan, aasenso ang Pilipinas. Pero ang point mo dyan, walang iisipin kung hindi ang sarili, paano payayamanin ng pamilya, paano mag-establish ng dynasty, talagang kawawa ang Pilipinas. So, may election na dahil sa 2025, siguro, ito na naman another chance para mamili ng tamang mga uupo na mumili sa bansa. So sana wag lang silangan itong pagkakataon ito na makapili ng mga tamang tao na mamumili sa bayan. Para naman magkaroon ng konting pag-asa yung mga tinatawag natin nasa laylayan ng lipunan. Dahil talagang kawawang-kawawa ang mga tao talaga. Okay. Naku, very well said. Ang galing ng mga insight ni Atty. Vladimir Kerbigo. Maraming salamat sa binigay mong panahon sa amin, Atty. Vladimir Kerbigo. Thank you din, paring Noel at paring Titi. Mabuhay ko yung dalawa at yung followers. Okay, thank you. Okay, naku, maraming salamat. Ang ganda ng mga sumobra tayo sa break. Pero natin, importante naman yung sinasabi. Okay, nga. At marami pa tayong pag-usapan mamaya sa oras sa 10:37 ng oras natin sa inyo siyempre ng Sopetec. Licenses. Quality beyond limitations. Yan na magki-Christmas siyempre maraming gift giving, raffles, giveaways. Ayan ang pang-regalo nila. Pang-regalo. Okay. Matibay na, mura pa. Okay, magbabalik ko kami Wag mo kaya sandali lang talaga. Sandali lang Hello, Philippines. This is Eric LeCain with World News Jam. We bring you the most interesting stories from around the world each week. We just don't give you the news, but we tell you the story behind the news, as well as read and answer your questions in an entertaining and easy-to-understand way. So please join us on DZRJ 810 AM Radio Bandito TV and get yourself updated with all the interesting news of the week from around the world right here on DZRJ's World News Jam. Watch and listen to World News Jam, Saturdays, 7 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Ako po si Johnny Gomez ng SOS, Serbisyo Ora Mismo Sigurado. Manood po kayo dito sa ating malayang talakayan, dito sa ating masiglang usapan. Tandaan po ninyo,
Layunin natin ang maiangat ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan. Nationwide and worldwide, mapapanood at mapakikinggan sa DZRJ 8:10 AM ang Radyo Bandido TV. Watch and listen to SOS, Servicio Ahora Mismo Sigurado, Monday to Friday from 2 p.m. to 4 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitech Appliances, Taube Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Yes, 10:40 po ng umaga ang oras na ito hatid sa inyo ng BTS Blue Top Shirt, 100% cotton at mabibili nyo sa Divisoria at Baclaran outlets. Yeah. At marami pang iba. Basta sabihin nyo na BTS ni Eggy Ben yan. Okay, sa oras na 10:40 na. Ayan po. Ito pa rin ang Ceres Product. Thank you, Ceres Product. Ang napakasarap na fruit juices na yan. Tamang-tama yan para sa Kapaskuhan ngayong December. Kailangan natin magbasa dahil sa sobrang daming nagko-comment. Sige. Ito galing kay Jason Ambelencia, may pag-asa naman daw, magkaayos pa. Tama lang daw ang ginagawa ni BBM, magpakumbaba. At sabi ni Paulo Miguel, dapat daw ang may-ari ng Dermacare ang ikulong, hindi yung endorser. At bahala according sa tungkol sa issue ng binasa natin kay Nery Miranda. At bahala na daw ang magkaayos, pero dapat umayos ang buhay ng mga Pilipino. Kay Daisy Angeles, wala nang pag-asa, magkaayos yan. Kaya dapat gawin ang trabaho nila kahit magkaaway sila. At salamat kay San Gabriel for watching at kay Anyong, good morning po, Double R. At kay Rose Yo, watching from Makawayan. Isabela, umabot pala tayo doon. Magandang umaga, Double R. At kay Merlinda Valencia, kay Maria Angelica Angeles, at siyempre kay Pastor Erwin Castillo watching. Okay, basahin naman natin dun sa ating... nandyan na pala sa linya si Congressman dating Congressman Egay Erice ng Caloocan. Alamin nga natin yung... tas, nilalabanan niya Come. Sabi nga natin, matindi yung kalaban niya. Comelec. Ito na nga, na-disqualify siya. Kamusta natin si dating Congressman Egay Erice ng Caloocan. Good morning, Kong Egay. Good morning. Opo, dito po kayo sa Double R sa Radyo Bandido. Kasama ko si Ruel. So, ano ba ito nangyari? Kayo binuweltahan ngayon. Ano bang reaksyon natin dyan at anong ginawa nating aksyon? Wala namang batayan legal yung kanilang yun talaga, yung kanilang disqualification. Kasi ang sinasabi nila, nag-violate daw ako ng Section 261 ng Omnibus Election Code for kasi daw nag-spread ako ng mga lies. Lies saka mga false information makaka-apekto sa dinidisrupt ko daw yung eleksyon. Pero pag tinignan nyo yung Section 261 ng Omnibus Election Code, it pertains doon sa mga violation during the conduct of election. During the conduct of election. Halimbawa, ikaw, sinabi mo, nilipat yung presinto. O kaya sinabi mo na na-postpone ng eleksyon. O kaya sinabi mo na yung mga balota mga fake. Ayan. Yan yung bine-penalize. Section 261 cannot
paano mo i-disrupt yung eleksyon? Wala pa namang eleksyon. So parang di applicable sa inyo yun, Kong Egay? Di applicable yun. Pinilit lang. Kasi, kasi ang mga statements ko, from April hanggang ngayon, di ba? Wala pa namang election period. Ano i-disrupt tong eleksyon? Oo nga po. Hindi naman eleksyon yung aking kinu-question ko. Ang kinu-question ko yung makina na gagamitin nila, sinabi ko. Saka, sabi nila, hindi ko raw napatunayan yung mga allegation ko. Hindi ko naman sa kanila patunayan yung allegation ko. I filed a petition. Wala pa decision ng korte. Oo, wala pa decision. Binigyan naman ng due course, pinag-comment sila. Hindi pa nga lang nagdidesisyon. Simple lang naman yung decision ng Supreme Court whether the machines are prototype, illegal under Section 7 ng automation law. Ng ating automated law. Pangalawa, yung bina-violate nila yung Section 12. Tapos yung supplement ko sa petition na dahil nag-withdraw yung St. Timothy, wala na yung joint venture. Hindi na pwede makipag-transact. Hindi na pwede mag-operate na eleksyon natin kasi wala na yung joint venture. Yung natira na lang, yung Miro sa kayong dalawang partners. Yung St. Timothy, pinakamabigat pa, sila yung nangangapital dyan. Sila yung nag-provide ng net financial contracting capacity. Ibig sabihin, non-compliance na yung natitira. Yes. So, sabi nila, magsasubmit ng panibagong NFCC. Wala namang resolution na nilalabas. Ang COMELEC na nag-submit, sinabi lang ng Korean PM, they submitted a NFCC. Yung NFCC naman na hindi pwede yung Koreang sumagot dahil may 60-40 agreement. Provision. Dapat Filipino-owned, tama. Foreign-owned, yung mamamahala nung eleksyon natin. Yun. Kaya marami silang hindi sinasagot. Galit lang sila sa akin. So, in short, so parang vengeance lang. In short, vengeance. In short, mere harassment lang, Kong Egay. Oo, pero ako naman, naniniwala ako na wala naman ako binabiolate. Galit lang sila sa akin. Ginagamit, umaabuso lang sila sa kapangyarihan. Ang problema, mas nakakatakot ngayon yung sila Chairman Garcia. Bakit? Talagang pinipilit nila. Ano sabi ng Supreme Court? When they disqualified Smartmatic, they committed grave abuse of discretion. Ngayon, dinidisqualify nila ako ng walang batayan. Sila yung mamahala ng eleksyon, tapos ganyan ang mga ginagawa nila, umaabuso sila sa kapangyarihan. Yan, may katunayan. May katunayan, Supreme Court na yung nagsabi mismo na the abuse, grave abuse of their discretion. Ngayon, dito na naman sa akin, wala naman akong grave abuse din yan. Masama bang ibig sabihin, bawal na ba mag-criticize ng government agency? Constitutional right ko yan. Tama. Din ako sa ombudsman. Yung mga sinasabi ko lahat, may batayan. Sinasabi ko lahat, may sinabita akong ebidensya. Hindi sa kanila. Bakit? Sila yung dinidemanda ko. Diba? Tama nga. At ngayon, public record naman yan. Pwede naman silang kumuha anytime. Meron naman silang kopya ng mga sinampa ko. Dapat sagutin na lang nila, di ba? Tama. Kaya lang, gusto nila, alam mo, ang gagawin nila dyan, yung isang division pa lang. Yung isang division na hindi pa naman final. Diba? Dahil kailangan pa sa NBank. Okay. 5 days ako para mag-appeal. Sa Monday, mag-a-appeal ako. MR. Ang kinakita ko lang dyan, baka patagalin nila yung appeal ko, parang merong sword of Damocles na nakaharap sa akin, tapos bigla na lang ilalabas. Doc. Pero marami naman akong legal options. Dahil alam ko, pag pina-analyze nila yan, palagay ko naman di papayagan niya ng Korte Suprema. So kung madedelay doon, mag-appeal ka sa Korte Suprema, Kong? Yes, kung i-deny nila. Hindi pa naman nila, yung appeal ko, papile ko pa lang sa Monday. So sa tingin nyo, makakasay mga taga-Caloocan, patungkol dyan sa 2nd District, na kayo kandidato pa rin bilang congressman? Siyempre, talagang gano'n. Ina-appeal nila ako, okay lang yun. Siguro naman. Mahal naman, naniniwala man ako, mahal ako ng mga taga-Caloocan. Tingin ko naman, hindi sila maapektuhan at sasamahan nila ako sa laban na ito dahil yung pinaglalaban ko naman, I am not disrupting the election. I am disrupting the corruption of billions of pesos. Multi-billion. Pagka napunta tayo sa Caloocan, siyempre wala tayong bubutuhin kundi si Kong Egay. Saka ito, pare, ang reason ng disqualification ay hindi yung disruption of the election. Ang reason ng disqualification by irritation, naiirita sila sa akin. Meron pag ganon. Kung irritation, nairita lang no? Disqualify ka lang. Nairita lang, disqualify na ako. Pambira naman mga taga-Comelec dyan.
Anyway, siguro, ayan, papanawagan natin na hindi pa naman finality yung decision ng Comelec, di ba? At kay natiling kandidato pa rin. Hindi pa naman final. So, I will appeal on Monday. Hopefully, they can rule early so that I can go to the Supreme Court. Tama. Sana ma-desisyonan, no? Baka makalaking epekto rin ho yan. Ang kaba ko lang dyan, medyo ibibitin nila. Ano naman, dahil galit sila sa akin, gagawin nila yung treatment sa akin with extreme prejudice. With prejudice. Anyway, maraming salamat sa binigay yung panahon sa amin na Congressman A.K. Erice. Okay. Salamat. Apo. Maraming salamat. Okay. So, oras na 10:49 ng interview na yan. Siyempre, hatid sa inyo ng TOB. The overall vanity for colored hair. Yan. Sabay mo na rin yung ano. Siyempre, pag nagpakulay ka ng buhok, sabay mo na yung nail and lash. Diba? Paayos mo na. Kaya dyan kayo sa Creative Nail and Lash Salon sa 72 Scout Alcaraz, Quezon City, near Banawe. Yan. Ang hirap, no? Pag gusto mong ituwid, marami kang kalaban. At ang matinding sabi mo, kalaban ko. Kandidato ka, kalaban mo yung Comelec, yung gagawa lang, yung mag-handle ng eleksyon. Basahin mo muna natin, Kuya Ron. Baka magtampo na itong mga nasa ating page sa RR sa Radyo Bandido. Pakipollow na rin. Gwen si Lakatan, sabi niya, sa ating tanong na magkakabati pa ba sila BBM at Sara, kung pati si First Lady at Kong Romualdez daw ang magpapakumbaba, baka may chance pa ba magpapakumbaba yung dalawa. Sila na yung tinakot, sila pa magpapakumbaba. Kay Big Boy Quintana, wala nang pag-asa na magkayos ang ating president, vice-presidente dahil maraming dahilan. God bless na lang daw in the Philippines. Kala ko goodbye Philippines na Si Patty Benaplod, BP Sara has the Visayas strong personality kaya wala yung inuurungan laban. Malabang magkaroon ng ceasefire. Basta mga Bisaya talaga palaban. Si Boko Bautista, kung mawawala ng pag-asa, paano ng Pilipinas? Goodbye Philippines ng araw. Romel Kayabyab, meron pa namang maliit na pag-asa. Magkabati maliit. Si Janet C. Malabo na magkayos kasi malalim na ang sugat. Pero sabi nga, the best heal to all wounds. Pinakamabis ang gamot sa lahat ng sugat, panahon. Lilipas din yan. Si Joan, sabi, sana magkayos pa. Ang pangit na nakikita ng dalawang pinamatas na opisyal ng bansa, nag-away. Tama na. Si Ray Sakuad, after all, the said and done. Tapos na nga Si Cornelio Vicente, Lord God, please save the Philippines. Nagdasal na si Cornelio, Kuya Ruel. Si ZJ Fernandez, kung mapipigil sa mga bastos at di maingat na pahita si BP, ay may pag-asa pa. Ayun ang panalangin naman niya. Si Vanessa Miranda, nakakalungkot, naway magkaayos pa sila. Si Nixon Tang, sabi niya, there's a possibility they look both stronger if they unite for the sake of our country. Hope and pray. Umaasa pa siya at nagdadasal siya. Si Asinit, sabi niya, magkaayos man po sila, baka in the future maasa siya. Si Ray Pards, kung hindi malabo, wala na. Si June Romel, Javier Galeon, hindi na po sila magkakayos. Ang paniwala niya. Si Sail Manarang, hanggat andyan pang Marisol, malabo na. Sino ba si Marisol? Mga sulsol. Si Marites sa kasi Sulsol. Marites Sulsol siguro yan. Ito, maganda to sabi ni Mia Amor. Magandang umaga sa lahat na nanonood ng Double R. Sabi nga po ni Pangulong, hindi hantong ng ganyan. Kung una pa lang, sinagot na ng maayos yung tungkol sa confidential fund. Kung maayos na, wala na siguro. Oo nga, no. So, ang dami. Thank you kay... si Joseph Enriquez, kamusta ka na, Joseph? Sa tingin ko, hindi na yan magkakasundo. Hanggang dulo na yan. Anyway, sabi nga dito, batiin ko na, baka mawala na tayong oras happy birthday, first birthday and christening to Bunso Gerald Reis Pexon Flores. May binyagan pala. At advance happy birthday kay Gamaliel Cabangon. At siyempre happy birthday kay attorney ng PIDEA RO, so Region X, kay attorney Benjamin Gaspi. At siyempre, salamat pala sa FDI, Federated Distributors Inc., Distributor Account Group, kay Benedict Aguirre, National Sales Manager, kay Adrian Ambrosio, Area Manager, at siyempre kay Gamaliel Cabangon, District Sales Manager ng Federated Distributors Inc. Federated na siya, nag-distribute ng Ceres product at ba pa. Good morning kay ikaw. Good morning, Double R. God bless your program. Thank you.
At si Marlon Montreal, good morning din. Kay Heidi, good morning. Na-share nyo na ba aming live episode ngayon? Sa oras na 10:53. Ikaw ba, Kuya Ruel, sa tingin mo, na ang yung Tito Bongbong at yung Tia Sara ay magkakabat at magkakaayos pa sa oras na 10:53. Sabi nga nila pa habang may buhay may pag-asa eh. Ganun ba? Pero ang payo ko lang sana wag na sila mag-away kasi 'di ba parang sinabi yung ING na yan parang masama yun. Hindi. Siyempre while they are arguing, debating, cursing each other and 'di ba? The Filipino people are suffering. Kailangan na natin na sana yung pinangako nyo para sa Filipino people kasi trabaho nyo yan eh. We are paying, the Filipino paying sa taxes to do your job, hindi para mag-away. Kawawa naman tayo, di ba? At siyempre, kayong dalawa it represents our country. So, pag nag-aaway sila, damay lahat ng buong Pilipino na pangit ang tingin sa atin. Okay, batiin ko lang Kuya Ren. Si Rose watching from Makakawian, Isabela. Magandang umaga. Good morning Si Daisy Angeles. At kay Nemesio Angeles, good morning watching from Cavite. Si Rogelio Gumapo, watching from Cavite. Nanalo to ng Ceres si Rogelio. Si Joe Zamora. Ayan, Joe Zamora. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood sa amin. Sa akin naman, Kuya Ruel, ang laking epekto nito at wala nang ibang paraan dito talaga. Wag na niya pigilan, i-impeach na niya. Kasi kung nanatiling ganun pa rin hanggang 2028, yung babangon muli, hindi na babangon yun. Lulubog na tayo. Kasi nabudol, hindi lang pa yung mga kampo nila, yung iba pa. Lahat ng buong Pilipino nabudol dun. Dahil sabi nila pangako ng eleksyon, babangon muli. Pero nakita mo, sila rin ang nag-away. So at kung mananatili ito hanggang ginagawa ni BP Sara hanggang 2028, hindi na makakabangon, dapan-dapa ng Pilipino dahil biruin mo, pinikap to ng buong lahat ng sikat na news outlet sa buong mundo. Pinikap to. Isang vice-presidente, binabantayan niya yung presidente. Pag binantayan niya yung presidente at namatay yung presidente, siya na ang presidente. Patay na tayo. So kung i-impeach, it's tuloy na. Kasi legal process naman ng impeachment. Kung wala na siya, tuloy ang trabaho na lang. Balikan kasi itong nakita kong ng panggulo lang eh. Walang basihan, hindi may palawanag. Simple lang nung usapin. Ang dami-dami pang ang dami pang mga dramatic o rhetoric gaya ng ginagawa ng tatay niya. Kung ito pinahinto na natin na maaga pa, kasi kinukonsisti natin yung nakarang administrasyon, binibaby natin na ginagawing normalize yung pati mga pagbumuray, yung pagbibiro na nasa harap ng TV. Kasi nakikita dito parang wala na yung word of honor. Sabi na nga niya, lahat na rin ng tao sa gobyerno, hindi na raw usapin ng honesty, walang tapat. Lahat nun sinungaling daw eh. Pero ito, ang laking epekto nito sa ating ekonomiya, gaya nga sinabi ni Atty. Vladimir Cabigo, naku, malaking epekto nito. Kung hanggang 2028 manatili at hindi natin na napatansik yung si BP Sara, kung ganyan pa rin ang ginagawa niya, wala akong mangyayari sa atin. So, sa tingin ko, panahon na, legal process naman pag hintay natin, kung hindi siya mapa-impeach, di okay. Pero kung hanggang nanatiling ganyan, birong pagbabanta, nakakasira talaga sa ating ekonomiya at hindi tayo babangon muli gaya ng sinabi ng pangako nila nung halalan. Kayo, bahala kayo. Bago na lahat, bumunod na tayo. Ikaw manalo ng Ceres. Ano unang bubunutin? Yung Ceres, siyempre. Ceres. Tapos yung tatlong tig-100. Okay. Susunod mamaya sa aming programa sa 11 o'clock, ang Tolmac, ang Mac Servisyo. Ang nanalo ng Ceres, si Anton Vargas. Direct message mo lang kami sa aming fan page sa Double R sa Radyo Bandido. Ang nanalo naman ng load, 100 pesos load na Gcash, si Marlon Montreal. Pangalawa, sino to? Anyong. At ang pangatlo ay si Irene C. Yan. Direct message nyo lang kami sa aming fan page, yung Double R po sa Radyo Bandido. Pakipalo na rin. Lahat ng Tron, magpalo na rin. Mag-bus na kayo. Natural yung kasama kaya. Yung Tron talaga, Kuya Roy.
nalaman ano yan, well-funded yan, binabayaran yan. Di bali, para manira, para naman magulo. tayo maapektuhan kasi tayo, patas tayo. Di kung sabihin nilang nagsaside tayo, bahala sila. Kasi tayo ang interest natin is para sa Filipino people. Yan. Okay, Kuya Roy, magpaalam ka na. Sa lahat ng nakikinig sa amin, pero sabi ko ni pahabol ni June pa yung ngayong, pakigreet daw na happy birthday si Brother Delphin Kapul. Oy, happy birthday. Happy birthday at salamat daw sa binigay ng frat shirt, frat ring at frat cap. Long live ang Tau Gamma, pero tayong dalawa wala. At sa lahat ng mga nakikinig sa amin, huwag kayong magsasawa. 10 to 11 a.m. po every Saturday. Salamat po. Okay. And advance Merry Christmas. Yun, advance dahil next week December na. Bukas na, December 1 na. Okay, maraming po salamat. Muli, tandaan po natin, manatili po tayong maging mabuti kesa maging tama. Bye-bye! Hi, good morning, happy weekend. Good morning, Binis. Bye-bye. Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, quality beyond limitation. Tob, the overall vanity for colored hair, Photoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.